Taas nyo nga po kamay nyo, taas po natin yung kamay natin. Ayan. So actually po, ang gandang tignan pag mga nakataas po yung kamay nating lahat. Kanina po sa worship, naiiyak na ako agad. Kasi nga po, ini-imagine ko, what if nasa, ano na tayo, di ba, kaharian ng Diyos, ano kayang mga itsura natin habang nag-worship at nagpupuri tayo sa Panginoon. And noon pa man po, during sisimula po akong magpastor, ang tanging desire ko lang po talaga is yung maibalik po kay Lord talaga yung luwalhati na nararapat sa Kanya, yung mga pagsamba, di ba? Kaya sa tuwing may mga pagkakataon na nabibigyan tayo ng opportunity na maipaliwanag yung kaharian ng Diyos, isa sa mga tinuturo natin ay yung pagsamba talaga, yung worship, di ba? Na dapat binibigay talaga natin kay Lord yung the best, di ba? Na nasa malaking lugar man tayo, maliit, malamig, mainit, di ba? Yung papuri natin sa Diyos, same lang, di ba? Talagang the best. Okay po. And ngayon nga po, ang i-share ko po sa inyo ay patungkol pa rin po sa tema po natin. Ang message natin for today is yung Jesus Rules and Reigns. And habang pinag-aaralan ko nga po ito, nung mga bago pa po mag-July, May, June, July, ganon, napapaisip ako, sabi ko, ano kayang pwedeng itema namin sa anniversary? Naisip ko nga po, kami kasi, pinalaki na kami ng mga leaders namin na ang hilig sa tema, tapos panay si Jesus yung binibida. Naisip ko, kapag kasi 12 na, di ba, number of administration yan, tapos habang inaano ko siya, pinag-aaralan, lumalabas lagi yung paulit-ulit yung term na rule and reign, rule and reign. And nung nabuo ko na nga yung Jesus Rule and Reign, kasama rin sila Pastora Mary, tsaka si Berna, naisip ko, oo nga ito talaga yung napapanahong kailangan ng mga tao, kailangan ng bansa namin, 'di ba? And ayun yung nilulong ng bawat isa na totoong mga Kristiyano, 'di ba? Na si Jesus mag-rule and reign talaga siya sa mga buhay ng bawat isa, sa pamilya natin, tsaka sa bansa natin. And alam ko naman, aware po kayo sa mga nababalitaan natin, 'di ba? Sa social media, sa mga balita. And kapag nababalitaan mo, samot-sari yung pwedeng reaction mo 'di ba? Pwedeng mainis ka, magalit ka, matakot ka, 'di ba? And yun nga, alam naman natin yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, sa Senado, 'di ba? Alam din natin yung nangyayari ngayon sa mga kabataan natin. Nung kailan lang, san ba yun? Sa Tacloban, 'di ba po? Yung mga nag-shooting doon, yung mga estudyante, sobrang nag-grieve po yung spirit ko noon. Na to the point na parang gusto ko na agad sumugod po sa mga campus, 'di ba? At magbalik po sa campus ministry dahil doon po talaga tinawag yung church po natin, yung Mac Friends of Jesus, tsaka po yung Send the Light. And nakakaiyak kapag yung mga kabataan napapariwara, 'di ba, na napapabayaan ng ganon-ganon na lang. Kaya naisip ko po, it's time na ipangaral ulit yung salita ng Diyos actively, 'di ba? Na man po yung sitwasyon natin sa buhay, man po yung mga nararanasan natin, wag nating ititigil. Kasi sabi nga po, kapag napabayaan natin yung susunod na henerasyon, na pong future, 'di ba? Yung madadatnan na mga susunod pa. Kaya nawa po sa lahat po ng mga tao na nasa room po na to, hindi po aksidente o nagkataon lang na nagsama-sama tayo. Gusto ng Panginoon na manumbalik po ulit yung pamumuno at yung paghahari niya sa buhay ng bawat isa. And I strongly believe po na kapag ito pong pangangaral na to, yung kaharian ng Diyos, nagbalik po sa bawat bahay, nagbalik sa bawat paaralan, sa gobyerno, di ba po? Hindi man po instant, pero aayusin talaga ng Panginoon yung buhay po natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, isa ka dito, kasama ka dito, di ba? So sa dapat pong makaalam po nito. Kaya ngayon, ano pong klase bang hari si Jesus? So again po, si Jesus po ang ibibida po natin dito. So meron pong tatlo po to, tapos may mga subpoints po sila. Una, anong klaseng hari si Jesus? Una po is Jesus is the redeeming king. Talagang manunubos po siya. Kapag po ang isang buhay, bansa o isang tao, 'di ba po, ay sadlak, hindi po hinahayaan ng Diyos na siya po ay hanggang doon na lang. Si Jesus po ay redeeming king. 'Di ba? Siya po ay nanunubos, hindi kanya papabayaan kung yan ang sitwasyon mo, kung pangit, 'di ba? O nasa pinaka-down ka
ng buhay mo. Gusto niya na i-redeem ka. And sa mga titles po ni Jesus na mababasa nyo, ang dami palang mga title kay Jesus sa pa lang, New Testament pa lang. So una dito po is yung Jesus is the King of Jews. Yan, medyo papaspasan ko lang po to para mas marami pa po tayong matutunan. Sabi po dito, Jesus is the King of Jews kasi magmula pa lang po nung ipapanganak siya hanggang sa kamatayan niya, magugulat po kayo, yun na ang tawag sa kanya. Kasi nga po, di ba, yung mga magi or magi or yung wise men, ito po yung term sa kanya. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So, una doon, yung King of the Jews. Tapos magugulat kayo kasi pagdating ng Luke 23 verse 3, ganun din ang term ni Pilato po sa kanya. Sabi dyan, then Pilate asked him, saying, are you the King of the Jews? He answered him and said, it is as you say. Yan. Tapos sa Mark 15 verse 9, ganun din. Do you want me to release to you the King of the Jews? Sabi niya naman po sa mga mob, sa mga tao. And sabi sa Mark 15:12, Pilate answered and said to them, what then do you want me to do with him who you call the King of the Jews? And sa Mark 15:13, di ba, ito yung nakakalungkot syempre, na although King of the Jews siya, di ba, pero ang sabi pa rin ng mga tao sa kanya, di ba, ay i-crucify siya. Di ba? And sa John 19, ito pa rin po yung nag-prevail. Bakit? Kasi pinag-utos po ni Pilato na pag pinako po si Jesus doon sa krus, ang ilagay doon sa sa taas ng ulunan niya ay Jesus of Nazareth, pakibasa nga po, the King of the Jews. 'Di ba? So ibig sabihin yung title po na yon na natili sa kanya, siya talaga ang hari ng mga Hudyo. Sabi nga, this title was spoken by the Magi, 'di ba? By the yung lahat ng mga mahistrado, mga mob, and inscription on the cross and affirmed by Jesus himself. Si Jesus mismo po, sinasabi niya na siya ang hari ng mga Hudyo. Pangalawa po is Jesus is the King of Israel. Sa John 1:49, sinabi po ni Nathanael, Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Tapos mapapansin nyo, pagdating ng palm tree or yung triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem, ito din po yung sinisigaw. Sabi, took the branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Pakisabi po, the King of Israel. Diba po? So dyan po makikita na si Jesus po ay hari din ng Israel. Kahit po nung pinako na siya, ganun din po yung term sa kanya. Sa Matthew 27:42, he saved others himself. He saved others. Himself he cannot save. If he is the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. And tatandaan natin, di ba, na dahil nga po King of Israel si Jesus, siya rin po yung may right talaga sa trono po ni Haring David. Actually, si Herod po, hindi po siya yung talagang legit, di ba, na tagapagmana ng trono, kundi si Jesus. Kasi mababasa niyo po sa history nila, si Jesus po talaga ay descendant po ni Haring David. Sabi nga, Jesus is the rightful and everlasting heir to David's throne. And then letter C naman, isa pa pong title po ni Jesus, pakibasa po, Jesus is the King of Kings. Siya po ang hari ng mga hari. And kagaya nga po, di ba, familiar dito, may mga familiar po kayo dito na sumasali doon yung sa Jesus reigns. Sabay sa atin naman, dinagdagan natin, di ba, Jesus rules and reigns. Alam niyo kung bakit? Kasi nung una pa lang na nag-church tayo, anong nakalagay doon sa mga poste natin? King of Kings and Lord of Lords. And bilang hari ng mga hari, He reigns kasi. Tapos bilang Lord ng mga Lords, He rules. Di ba? Kaya yun yung ibig sabihin nun. And sabi ng Revelation 19:16, and he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. 'Di ba? Kumbaga sa mega, super na, supreme pa, 'di ba? Yung talagang pinaka highest, 'di ba? Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sabi nga daw, this is the greatest stabilizer po ng mga puso natin. Na malaman po na si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, therefore, kontrolado niya po ang lahat.
Marami nga daw po sa mga politiko at nasa gobyerno, ang akala nila sila yung nagpapatakbo ng buhay ng bawat isa o ng bansa. Pero sabi ng isang expert po, 'di ba, dun sa Amerika, akala lang nila. Pero ang totoo, para daw silang mga langgam na nakasakay po sa putol ng puno na umaagos sa ilog, 'di ba? At akala nila sila daw po yung nagda-drive nun. 'Di ba? Kasi mali po. Lahat po ng nangyayari sa atin po sa mundo, nangyayari po sa bansa natin, kontrolado po ng Panginoon. And sobrang comforting po nun and encouraging na kahit ganito pala, ibig sabihin, kontrolado pa rin ng Diyos ang mga nangyayari. Opo, 'di ba? Kapag po ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya, maniniwala ka rin na kontrolado niya po ang lahat. Hindi ka magugulat, 'di ba? Hindi ka magpapanik, hindi ka ma-high blood, 'di ba? Kasi alam mong in control si Lord, 'di ba? And then letter D naman, Jesus is the King over all the earth. Yan, over all the earth. Sabihin natin, over all the earth. Yan. Sabi ng Zechariah 14 verse 9, and the Lord shall be king over all the earth. In that day it shall be the Lord is one and His name is one. Pakisabi nyo nga po, one. Ayan. Ang pinaka nag-impact sa akin dito na one, yung ibig sabihin na isa lang siya. 'Di ba? Pero halimbawa nga, dito ko na rin, i-compare mo si Jesus sa gobyerno natin. 'Di ba? Parang hindi nila matapatan yung pamumuno ni Jesus. Bakit? Kasi for example, dito sa gobyerno natin, kailangan pa ng 3 branches, 'di ba? Kailangan ng executive, legislative, tsaka judiciary. Pero alam nyo po ba na lahat ng branch po na yon nagampanan ni Jesus, kayang gampanan po ni Jesus. Like for example, ang executive, siya po kasi ang hari, 'di ba? And presidente. Tapos legislative, siya rin po yung lawgiver. Siya po yung nagbigay sa atin ng 10 Commandments. Tapos yung judiciary, sinasabi po ng Bible, judge din po ang Panginoon. And alam niyo po, habang nung binabasa ko to, alam niyo po kung ano yung nagpa-amaze sa akin. Ang galing kasi nga po, kahit ganun po yung posisyon ng Panginoon, kahit ganun yung kaya niyang gawin, pero kabaliktaran yung ginawa niya. For example po, ano pong i-example ko sa inyo? For example po yung sa judiciary, judge po siya, 'di ba? Pero he became the accused one, 'di ba? He became the guilty one para po sa atin. Na instead tayo po yung parusahan, pero si Jesus po yung naparusahan po para sa atin. Pangalawa po, yung legislative o yung tinatawag na lawgiver. Siya po yung lawgiver, pero ang galing bakit? Siya rin po yung law fulfiller. Mababasa niyo po sa Bible na dumating po si Jesus para i-fulfill yung law. 'Di ba? Para nang sa gayon, tayo po ay maligtas, 'di ba, sa pamamagitan niya. And ito po yung pinaka-amazing. Bakit? Kasi hindi lang po siya judge, hindi lang po siya lawgiver, siya rin po yung hari. Siya rin po yung presidente. And alam niyo po ang nangyari, kahit po siya yung hari, namatay po siya para dun po sa mga subject niya. Namatay po siya para dun sa mga tao niya. Siya po ay namatay, 'di ba? Nagsakripisyo para sa mga people niya, 'di ba? And sinong hari ang gusto na gawin 'yon? Sinong presidente ang mamamatay para sa kanyang bayan? Kapag po nanonood kayo ng mga movie tungkol sa gera, 'di ba? Ang madalas nasa unahan, yung mga sundalo, nasa likod yung hari, 'di ba? Para nang sa gayon, kung merong unang mamamatay, yung mga sundalo 'yon. Pero si Jesus, ibahin po natin siya. Bakit? Kasi siya yung namatay para sa kanyang mga tao. Siya yung namatay para sa ating lahat. Kaya totoo po yung amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? 'Di ba? Sabi doon, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. 'Di ba? I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amen? 'Di ba? Kaya napakadakila ng Diyos natin, makapangyarihan niya. And last na lang, letter E, Jesus is the King of glory. Sabi po ng Psalm 24:7-10, lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, lift up you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. And kapag sinabing King of glory, 'di ba? Siya po ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sobrang ganda niya po, 'di ba? Pag po binasa nyo sa Revelation, sa Daniel, ang ganda po talaga ng pagkaka-describe sa Diyos, sa trono ng Panginoon, sa kalangitan, 'di ba? Kasi King
of glory po siya. And ang isa sa matututunan mo dito, na kapag inaccept mo siya, tinanggap mo siya, unti-unti, from glory to glory, di ba? Babaguhin niya rin yung buhay mo. Kaya taas ang kamay ng inayos ni Lord ang buhay. Di ba? Taas ang kamay ng pinaganda ni Lord. Di ba? Na pagka anniversary talaga nakaka-awkward yung mga pina-flash yung mga nakaraang picture, no? Makikita niyo tuloy yung difference, di ba? So, kagaya ko, ang kapal-kapal, di ba? ng hair ko dati. Hinangin po, hinangin. As the years go by. Ayan. Tsaka po yan, style po yan. Sa kabataan po ngayon, maangas. Pero, joke lang. Ayan, so, po. And sabi nga po, He is our Messiah, our intercessor, the compassionate servant, the humble teacher, the selfless Savior, but never forget, He is Christ the King. Kaya minsan may mga pagkakataon, sa church alam nila to, na tinuturo ko talaga, si Jesus hindi nyo lang best friend. Si Jesus hindi lang siya basta-basta Savior. Hindi lang siya basta-basta encourager tsaka comforter. Hari siya. Diyos siya. Diba? Kaya kapag naglilingkod ka sa Kanya, umaawit ka sa Kanya, kumakanta ka sa Kanya, sumasayaw ka sa Kanya, the best talaga. Amen? Amen? Diba? Kung kakanta ka rin lang, diba? Ikanta mo na ng the best. Diba? Kung itataas mo ng kamay mo, itaas mo na ng todo. Diba? Kasi ganun po ang Diyos natin. He deserves all praise. Diba? He is worthy of our praise. So una, Jesus is the redeeming King. Pangalawa po, Jesus is the reigning King. Pakisabi nyo nga po, redeeming, tsaka reigning. O, kalabitin mo yung katabi mo, baka tulog na. Una, redeeming. Pangalawa, reigning. Ayan. Kaya kapag po, pag mag-church po tayo, hindi ganyan. Talaga, yung walang sandalan. Para kapag tulog, bug. Diretso, di ba? Pero yun nga po, Jesus is the redeeming King. Pangalawa, Jesus is the reigning King. Ayan. Ibig sabihin po nitong reigning King, kagaya for example, kung sino po yung mga tumanggap po kay Jesus, ang talagang posisyon at estado na ng Panginoon sa buhay niya ay nagahari na. 'Di ba? Kaya for example, tayo po, bakit tayo nagagather tuwing linggo? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagbibigay ng oras natin sa Panginoon? Kasi He is our reigning King. 'Di ba? Kasi nagahari na siya sa buhay natin, 'di ba? And mamaya tatanungin ko pa rin, 'di ba, kung sino pa rin dito yung gustong paghariin ang Panginoon sa buhay niya, 'di ba? We will allow you, 'di ba, natanggapin po si Jesus, kasi kung hindi po, 'di ba, mahirap pong mabuhay talaga sa mundong ito nang walang kasama. Walang kasamang Panginoon, 'di ba? Pero you don't have to be alone. 'Di ba? Gusto kang kasamahin ng Panginoon, gusto niyang pumasok sa buhay mo. And alam niyo, kapag naghari siya, ito daw yung gagawin niya, the reversal of the curse. Ibig sabihin nito, lahat daw po ng mga nangyari nung after po na magkasala si Adan ay papanumbalikin ni Lord. And future times ito, 'di ba? Talagang ipapanumbalik niya lahat ng mga nawala kay Adam at sa tao. Kaya ang tanong dito, what will Christ's kingdom be like? Ano kayang ang klase, ang kaharian ng Diyos, 'di ba, na magiging? Una po, number 1, pakibasa nga po, His kingdom is universal, 'di ba po? So, ito po yung magiging itsura ng kaharian ng Panginoon sa mga susunod na panahon in the future times. Kagabi ba nung isang gabi, nagde-devotion ako, tapos binasa ko yung devotion ni Steve Hill. Tapos ang sabi doon, kapag daw pala ikaw, kunwari, matutulog ka ngayon o mamaya, dapat daw ang isipin mo na hindi ka na magigising. Ganyan. Tapos kapag naman nagising ka, isipin mo daw na yun na daw yung last na araw mo. 'Di ba? Kapag daw ganun yung prinsipyo mas sa buhay, tsak na tsak daw, gagawin mo yung best, 'di ba? Para luwalhatiin si Lord, 'di ba? Kaya lang naman tayo pawarde-warde, 'di ba? Paloko-loko sa mga buhay natin kasi akala natin marami pang time, marami pang buhay. Pero kung ganun ang perspective natin, kung ang ganun ang prinsipyo po natin, 'di ba? Maire-ready po tayo nito sa darating po na kaharian ng Diyos. And sabi nga, Jesus will rule over
a universal kingdom, and His kingdom will be centered in Jerusalem and Israel upon its expanded geography. Kung hindi nyo pa po ito magets, ibaon nyo lang, ilagay nyo lang po sa bulsa nyo, pero darating po yung time kukuha nyo po itong mensahe na to kasi it talks about future times. Sa future pa po ito. Pero sinasabi ito ng Bible in order for us na maging ready, 'di ba, sa kaharian na tataglayin, 'di ba, ng Panginoon. And sabi nga, Israel will become the dominant nation on earth, kahit ang liit-liit lang nito, 'di ba? Sabi, today Israel receives worldwide attention even though it is only about 70 miles wide and 263 miles long. Like a tiny postage stamp surrounded by the nations that desires its destruction. Pero alam nyo kung ano mangyayari? Yet from Jerusalem, our Lord's reign will spread northward to Russia, eastward to Asia, southward to Africa, throughout the Pacific Rim, westward into Europe and into the Americas. Diba? Kasi ibig sabihin, buong mundo talaga paghaharian ng Panginoon. The entire globe will turn under the authority of Jesus Christ. Every nation will submit to Him. When we read today's headlines, we should remember this, that one day all this craziness is going to stop. We will never have to deal with it again, and the kingdom is universal because He is the King over all the earth. Kaya yung mga nasa posisyon po ngayon, they have their limited time and limited authority. Kasi bakit? Isang araw matatapos ang lahat ng ito. Kaya minsan 'di ba may mga may mga tao na mahilig magprotesta, magwelga. Pero alam niyo po, sasabihin ko po ito sa inyo boldly, kahit sino po talaga ang ilagay niyo diyan sa gobyerno. Alam niyo na ang mangyayari, 'di ba? May makikita at makikita pa rin tayo, 'di ba? Na fault, 'di ba? Na flaws kasi imperfect yung ating katayuan. Kahit nga daw yung pinaka minamanok nila ngayon, 'di ba? Ayoko pong magsabi ng politiko, baka maapektuhan kayo, 'di ba? Kumbaga, hindi pa rin 'yon yung kasagutan. Bakit? Kasi Jesus is still the answer to every problems, 'di ba? To every longing of our heart, 'di ba? Na hanggat hindi siya yung nailuluklok, 'di ba? Hindi pa rin po pwedeng ayusin kapag nanalangin tayo, pero wag kayong mag-expect na magiging perfect na talaga ang lahat. Kasi si Jesus lang yung talagang perfect para dun sa trono na yon. And He is the righteous one. Kaya kapag nag-lead siya, nag-govern siya, righteous siya. Kaya sabi ng Isaiah 9 verse 6, 'di ba? And the government shall be upon His shoulder. And sunod naman po, nasa na tayo? His kingdom is physical. Yan. Una, universal. Pangalawa, physical. Ito po yung napakagandang balita sa Isaiah 35, 5-6. At kapag nangyari na ito, makakakita na ang mga bulag at makakarinig na ang mga bingi. Kaya nga ang galing po kasi hindi kami masyadong nag-usap ng music team na mga kumanta po kanina tungkol po sa lineup. Pero ang yung mga kinanta kanina, saktong-sakto sa yung mangyayaring kaharian ng Diyos, 'di ba? Sabi, lulundag na parang usa ang mga pilay at sisigaw sa tuwa ang mga pipi. Aagos ang tubig sa disyerto at dadaloy ang tubig sa mga sapa sa ilang. Sipin mo pag narinig mo 'to, 'di ba? Sobrang good news talaga kasi ibig sabihin wala nang may deficiency, wala nang may depekto, 'di ba? Lahat po ng mga imperfections mawawalang lahat kapag nag-govern na si Jesus Christ. And sabi po ng Isaiah 65:21-22, sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Bakit po kaya? Diba? Kasi sa panahon po ngayon, there are times po, diba, tayo yung naghihirap pero iba yung nakikinabang. Diba? Tayo yung nagtatax pero may mga nagnanakaw. Diba? Pero darating po pala yung time na kung ano daw po yung pinaghirapan natin, diba po, malalasap po ng bawat isa. And sabi, hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim, sapagkat kung papaanong ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganon din ang aking mga mamamayan at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. Diba? Good news.
'Di ba? Wala na pong manghihinayang o kaya naman yung yung mapapagod na lang, 'di ba, sa buhay. And sabi ng Zechariah 12 verse 10, ito naman po yung His kingdom is spiritual. Una po, universal. Pangalawa po, physical. Pangatlo, spiritual. Bakit po kaya? Sabi po ng Zechariah 12:10, bibigyan ko ang mga angkan ni David at ang mga taga Jerusalem ng espiritong maawain at mapanalanginin. Pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa Zechariah 13:1-2 naman, sa araw na iyon bubuksan ang bukal para sa mga angkan ni David at ng mga taga Jerusalem upang linisin sila sa kanilang mga kasalanan at karumihan. Aalisin ko ang mga Diyos-Diyosan sa lupain ng Israel at hindi na sila maaalala. Aalisin ko sa Israel ang mga huwad na propeta at ang masasamang espiritong nasa kanila. So bakit kaya tinawag na spiritual? Kasi magkakaroon talaga po ng spiritual awakening, 'di ba? Worldwide, 'di ba? Na lahat po ng mga tao ay makikilala po talaga ng Panginoon sa Panginoon. Sabi nga po, 'di ba, nasa Bible 'yon na kung paano daw pong binabalutan ng tubig ang earth, ang mundo, ganun po babalutan, 'di ba, ng knowledge po ng Panginoon, ng glory po ng Panginoon yung mundo. Kaya sa araw po na 'yon o sa kingdom ni Lord na yon, pwede ka daw po na kunwari pumunta ka dyan sa Alabang, tapos lahat ng mga tao nag-uusap-usap patungkol kay Jesus. 'Di ba? Yung for example, meron kang tao na pinuntahan, automatically kilala niya si Jesus. Alam niya yung patungkol kay Jesus. Tapos pag tinanong mo siya, anong ginawa sa iyo ni Jesus lately, may isasagot siya. Kasi ganun po, magkakaroon ng spiritual revival and awakening sa oras at sa panahon po na yon. Kaya una, universal. Pangalawa, physical. Pangatlo, spiritual. At pang-apat, ethical. Yan, pakisabi po natin, ethical. Yan, sa Psalm 72, sabi naman po dyan, English naman na po to, the king will judge your people with righteousness. He will bring justice to the poor. He will save the children of the needy. He will break in pieces the oppressor. He will deliver the needy when he cries, and the poor also, and him who has no helper, precious shall be their blood in his sight. Yan. So dito naman makikita po natin na bakit ethical, kasi magbabalik po yung mga makatarungang pamamahala, 'di ba? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Ibig sabihin wala na pong mandaraya, wala nang mangungurap. Sino po masaya kapag wala nang mandaraya? Wala nang mangungurap, 'di ba? Tuwan-tuwa po siguro ang lahat nun, 'di ba? And mararanasan po 'yon ng lahat po ng mga tumanggap po sa Panginoon. So yan po ang ethical. 'Di ba? Imagine niyo wala na pong mga lawbreakers na pakalat-kalat, 'di ba? Wala na pong mga basta-bastang mga krimen ang mababalitaan tayo kasi lahat po ay sumusunod sa Panginoon. And then panglima, His kingdom is eternal. Yan, Revelation 11:15, then the seventh angel sounded and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world have become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Dati, ang akala ko, siguro akala nyo rin po, yung ang pinaka-end po natin ay yung pupunta tayo sa langit. Pero marami po akong nabasa, hindi po pala ganun ang ending pa rin. Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos, dumating po yung heaven sa earth. Ibig sabihin, kung ano yung na-lost dito, i-restore niya. 'Di ba? Kaya nga, may mababasa kayo sa Revelation, yung new heaven and new earth, bababa siya. 'Di ba? Kaya kapag dumating po yung time po na yon, aayos talaga. Dati may tanong po si Nanay Susan sa akin na sabi niya, Pastor, kalimbawa ito, yung Tagaytay, ang ganda-ganda, sisirain lang ng Diyos yan for a period of time. Pero darating po yung time talaga, i-restore ni Lord lahat yan. Kaya wag ka malungkot, di ba? Kung may mga nababasa tayo na Judgment Day, mga lindol, mga ganito, yung mga namiminsalang mga kalamidad. Kasi darating po yung time, i-restore ng Panginoon ang lahat. So yun po, eternal. Ibig sabihin, walang hanggan po ang paghahari niya. Hindi kagaya ng mga nasa gobyerno ngayon, di ba? May term lang sila, may taon lang sila na pwedeng mamalagi, di ba? Doon sa kanilang posisyon. Pero si Jesus, forever and ever. Hindi siya tatanda, hindi mag-expire, di ba? Yung kanyang pagiging Diyos at hari ng mga hari, kundi forever. Pakisabi po ng lahat, forever. Ayan. Yung sa inyo lang yung wala.
Biro lang, joke. Ayan, di ba? So, pero pag kay Jesus, may forever po. Ayan. So ngayon, meron dito, listahan po ng mga majestic and ang gagandang mga trono. Papakita ko lang po sa inyo. Nawa, makita nyo yung mga picture. Ayan, yung una po yung sa Danaderi throne sa Iran. Di ba? So ang ganda ng trono na yan, di ba? Ano siya, may gold din siya na palibot sa kanyang katawan. Tapos sunod naman po, pasadahan lang natin yung trono po sa George Hall in Russia. Ayan, ganyan naman po ang itsura niya. Sunod, merong dragon throne sa China. Ayan, so kinabibiliban din po yan ng ilan. Tapos meron din pong sa India, yung Tak Jahangir in India. Tapos sa England, may tinatawag na St. Edward's Chair of Westminster sa Abbey in England. Yan. Tapos sunod naman sa India ulit, yung Tak Nishan. Yan, sa India po yan. Tapos sa Sweden po, yung tinatawag na Silver Throne in Sweden. So lahat po ng mga umupo doon, nagsilipasan na. Diba po? Nag-fade na po ang glory ng mga umupo doon. Minsan, na lang, ginagamit po nila sa ceremony para po, yung kumbaga parang maganda lang siguro sa tignan, tsaka sa picture. Pero yung mga namuno po doon at mga naging hari ay wala na po ngayon. Patay na po silang lahat at madalas nakikita nyo na lang yung mga labi nila o mga alaala nila sa museum. Pero si Jesus po, ibahin nyo po siya. Diba? Kasi His throne is established forever. Yan. Ibig sabihin po nito, yung trono ni Jesus hindi naluluma at hindi din nawawalan ng nakaupo. Diba? Kaya ang tanong nga po dito, what kind of throne will King Jesus have? Anong klase kaya ang trono ng ating Panginoong Jesus? And sorry po, to say, hindi ko po may papakita sa picture kasi sabi ng Bible, 'di ba? No eye has seen, no ear has heard what God has in store for us. Hindi pa nga daw isip ng tao, 'di ba? Yung naka-in-store, 'di ba? Para sa langit at para sa atin. Kaya hindi po siya Naalala ko nga may kwento po nun si Bishop na merong isang painter daw po na paint niya daw talaga yung itsura ng langit kasi na vision niya eh. Pero maya-maya after niyang natuwa siya, yung mga pintura po sa taas nagtapunan. Kaya yung painting niya po na yon ay natabunan. 'Di ba? Hindi po nailathala, hindi po na-publish kasi natabunan nga rin. Kasi nga po ibig sabihin secret nga. 'Di ba? Kaya later on pa natin malalaman at ang makakakita nun ay yung mga nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. And ang kailangan pastor ang kailangang pag-usapan natin ngayon? Ang kailangan nating pag-usapan is yung the throne that matters most. Yung tinatawag pong ang pinakamahalagang trono, 'di ba, sa atin. At saan po kaya 'yon makikita? Walang iba kundi sa puso ng tao. Paki-next po yung picture na kung halimbawa pong pag-uusapan po natin yung mga trono, po, si Jesus po, pwede po siyang gumawa ng trono na yung alam niyo po 'yon, yung talagang majestic, bibilibang lahat. Pero alam niyo po ba na merong trono, 'di ba, na naglulong po si Jesus na makaupo doon at yun po ay walang iba kundi sa puso mo. 'Di ba? Kaya ang tanong po dito, si Jesus po ba ay nakaupo na sa buhay mo at sa puso mo? Yan, kasi kung hindi pa, 'di ba? Maybe this time, 'di ba? Ito ang araw po na ginawa niya o itinadhana niya o pinlano niya, 'di ba? Para tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit kaya? Sobrang halaga na dapat paupuin mo siya. Kasi kapag hindi siya yung nakaupo diyan sa trono ng puso at sa buhay mo, kung ano-ano lang ang gagawin mo. 'Di ba? Kung saan-saan ka lang pupunta, 'di ba? Kung ano-ano lang yung mararanasan mo. Pero kapag si Jesus na yung ipinaupo mo diyan sa trono ng puso mo, aayusin niya ang lahat. 'Di ba? Meron po ba dito hirap kayo sa pagpapatawad? Hirap kayo sa mga issue ng galit, 'di ba? Marami pa rin kayong mga tao na kaaway, 'di ba? Marahil po kasi iba po ang nakaupo diyan. 'Di ba? Pwedeng ang demonyo, pwedeng ang sarili, 'di ba? Pwede yung kung ano-anong mga spirito, 'di ba? Pero ngayon nga po, 'di ba, iniimbitahan tayo ng Panginoon na again siya ulit yung paupuin natin. And there are times sa mga matatagal naman na Kristiyano dito, 'di ba?
may mga pagkakataon na, oo, nung unang pagkakataon, binigay mo yung trono sa Diyos. Pinaupo mo siya. Pero sa kapanahunan, sa katagalan, hindi mo napapansin, ikaw na pala ulit yung nakaupo. Ikaw na ulit yung nakikita, ikaw na ulit yung nagahari sa sarili mo, di ba? And ngayong anniversary po natin, nawa po ito yung maging reminder, di ba? Na sana po, di ba, sa ating mga puso, siya pa rin po yung maghari. Nang sa gayon, sa mga choices natin, sa mga decisions natin, hindi po tayo mamimili ng mga foolish decisions kung tawagin nila. Yung iba pa nga stupid di ba? Ang term, di ba po? Kaya minsan napapahamak tayo. Di ba? Kaya po, nawa po, sa oras po na to, ay tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So una po, Jesus is the redeeming King. Pangalawa, Jesus is the reigning King. At dito na po ako magtatapos, Jesus is our remembering King. Yan, pakisabi nga po, remembering. Yan, pakisabi sa katabi nyo, may umaalala sa'yo. Yan. So, ibig sabihin po nito, Jesus is our remembering King, inaalala ka niya. Concern siya sa'yo. Diba? Concern siya sa pinagdadaanan mo, concern siya sa kalagayan mo. Diba? Kaya dito po, talagang hinihikayat ko po ang bawat isa na tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas kasi siya po ay hindi nagpapabaya. Meron po ba dito personal niyong kilala yung President ng Pilipinas? Social. Yeah, o kaya naman yung kahit si mayor na lang, kilala niyo talaga personally. O kahit si kapitan na lang. wala magtataas. Diba? So, kumbaga parang pagka pinag-usapan natin yon, napapasabi tayo, uy, swerte siya oh. Kilala niyo yung presidente. Kilala niya si Kap, diba? Kilala niya si mayor. Diba po? Pero ngayon, diba, binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na kilalanin yung Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari sa pamamagitan po ni Jesus. And kung sila, di ba, sino to? Di ba? Kapag kaharap mo sino ka? Pag pumunta si Yumi ka dun sa mayor's office, sino ka? Di ba? Pero pag si Jesus po, di ba, ay tinanggap mo, siya kilala ka niya. Naaalala ka niya. Sabi po ng Bible, hindi ko makalimutan to, di ba? Kahit daw po yung buhok natin, di ba? Alam po ni Lord kung ilan, di ba? Naisip ko, paano pa kaya yung buhok ko? Di ba? Alam na alam ni Lord kung ilan na lang. Di ba? Yung kahit daw po yung mga nalalaglag po na namamatay na ibon. Di ba? Hindi po lingid sa Panginoon ang lahat po ng yon. Kasi ganun siya ka-concern, ganun tayo ka-mahalaga sa Kanya. And ngayon, sa ating pagtatapos, anong gusto kong sabihin po sa inyo? Bumungad kasi sa akin yung verse na Matthew 6:25 to 34, nung binasa ko yung libro po ni The Purpose of God's Kingdom ni Miles Monroe. Tapos ang ganda nung illustration niya doon, kasi pagka daw ikaw, tinanggap mo yung hari ng mga hari, you're under His kingdom na. And kapag ikaw ay isa na sa subject niya or isa na sa mga tao niya, siya na bahala sa'yo. Amen? Siya na bahala sa'yo. Pakisabi sa sarili mo, si Lord na bahala sa akin. Yan, siya na bahala sa'yo. Kaya nga, for example, lalong-lalo na kapag lingkod ka niya, lalong-lalo na kapag ambassador ka, di ba? Si Lord ang bahala sa'yo. Kaya nga, for example, di ba, ang suswerte daw, ang papalad ng mga nagiging ambassador ng bansa. Bakit? Kasi kapag ambassador ka ng bansa, bansa ang bahala sa'yo. Di ba? Mga pamasahe mo, pupuntahan mo, basta bahala ang bansa sa'yo. Di ba? Naisip ko dito, ganun din pala sa kingdom ni Lord. Na kapag ikaw tinanggap mo si Jesus, siya ang bahala sa'yo. Amen? And ako po, marami po akong mga testimony, kaya matapang ko rin po itong nasasabi. Kasi ang dami na rin po naming napagdaanan sa pamilya, sa personal na buhay, di ba, sa church. Pero ang Diyos talagang hindi nagmamaliw, hindi talaga siya yung nagpapabaya. Di ba? Nagsitaasan ang mga krudo, ang mga gas, nagkaroon ng pandemic noong 2020, pero si Lord, iba talaga. Di ba? Nung nagbigay na ng buhay ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga taga-Sendalite nga, ako rin po mismo, nung nagbigay na kami ng buhay kay Lord, nakita namin talaga yung pagkilos ng Panginoon, yung mga pag-iingat niya. Dati, ang sinabi ko sa kanila during pandemic, ganito ang pagkakasunduan natin, ha? Kapag may may pandemic, di ba ngayon, pag tinamaan ka, ang faith mo, pagagalingin ka ni Lord. Ngayon, kung hindi man, mamatay ka, di ba, ay bubuhayin ka niya. Di ba? At kung wala na, last na talaga, nandun ka na sa kaharian ng Diyos. So, walang talo.
Tapos yun nga po, yung mga pagpo-provide niya, kung paano pong mga dinagdag ng Panginoon, lahat po ng mga gamit, lahat po ng mga tao. Sobrang kitang-kita ko po yung provision at hindi pagpapabaya ng Panginoon. Kaya isasabihin ko lang po ulit ito, yung Matthew 6:25 to 34 para maalala po natin. Di ba? Na kung tayo po, mga anak tayo ng Diyos, tayo po ay under po ng kaharian niya at kapag ikaw nagpa-under ka sa kaharian niya, ito po yung sinasabi ni Lord sa'yo. Sabi, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o sosuotin. Bakit? Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Amen? Sabi po ng 26, tingnan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon? Diba? And verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo nga ang mga bulaklak na tumutubo sa parang, hindi sila nagtatrabaho, hindi rin sila naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos, verse 30 po, ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Sabi, kay liit ng inyong pananampalataya. Sabi, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang galing lang po ni Lord dito kasi 'di ba sa psychology, meron daw pong mga di ba, may nagsabi nun na ang pinaka-basic daw po na kailangan ng tao, food, water, 'di ba, clothing, shelter, pero lahat ng 'yon sakop po, 'di ba, nitong Matthew 6 na sinasabi ng Panginoon. Sabi nga po, ang mga bagay na ito kasi ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. And verse 33, dito po kayo makinig maigi. Makinig po kayo. Kaya ang sabi po, pinangako yun, di ba, na siya ang bahala sa atin. Ano lang ang kailangan natin gawin? Verse 33, kaya unahin ninyo, lahat po tayo magbasa, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Pakisabi po, lahat. Yan, wag nyo pong ma-misinterpret, lahat ng pangangailangan nyo, hindi lahat ng gusto nyo. Pero lahat ng pangangailangan nyo, ibibigay ng Panginoon. Basta't ano daw sabi? Unahin daw po natin ang Panginoon. Alam nyo po, hindi po ako masyadong mag-altar call ngayon para po magpatanggap po sa Panginoon. Later on po, pwedeng gawin po natin yan. Pero kasi, naisip ko po dito, kayo rin po yung kausap ko nung 10th year anniversary. Diba? Most of the people here, kayo rin po yung kausap ko. Pero ano ang hinihiling ng Panginoon sa atin ngayon, diba? Yung seek ye first. Unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi diba sa panahon po ngayon, sa sobrang pag-aalala ng mga tao sa pagkain, iinumin, dadamitin, ano nangyayari? Sad to say, nalilimutan na po na unahin si Lord. Di ba? Kapag linggo, nagtatrabaho pa rin. Di ba? Kapag linggo, nagbebenta at nagtitinda pa rin. Di ba? Sa tuwing umaga, instead na ang gawin ay manalangin, di ba? Ano nang gagawin? Papasok na agad sa trabaho. Di ba? Ang mga tao lumalayo sa Diyos. Di ba? Kaya naman, ang nagiging resulta, hindi tayo nagugulat. Di ba? Lumalayo na rin ang mga mag-asawa sa isa't isa. Lumalayo na rin yung mga pamilya, di ba? Yung mga anak sa kanilang mga pamilya. Bakit? Kasi ang tao lumalayo sa Diyos. Merong nakakalimutan, merong basic principle na dapat alalahanin. At yun nga po, yung unahin natin si Lord. What does it mean to seek first the kingdom of God and His righteousness? Ang sabi po doon, manalangin tayo. Ang sabi po doon, pag-aralan po natin yung salita niya. Ang sabi po doon, maglingkod tayo sa Kanya.
ang sabi po doon, sumamba po tayo sa Kanya. Di ba? And how many of us here, marunong na po tayo mag-worship? Di ba? How many of us here, marunong na tayo magbuklat ng Bible, magbasa na tayo ng Bible? And alam nyo po, how I long, di ba? Na lahat po ng nandito, maging marunong na tayo. Kasi bakit? Pagdating natin ng kaharian ng Diyos, hindi tayo marunong sumamba, ay wala. Paano natin sasambahin ng Panginoon? Kung dito pa lang sa earth, hindi tayo marunong. Kaya kung halimbawang nandito ka ngayon, naririnig mo tong tinig na to, itong boses na to. Di ba? Nawa po ito ang araw, di ba, nasimulan mo na. Magbasa ka ng Bible. Diba, ang saya po dito, ang saya po, di ba, na for example, kompleto ang mga pamilya natin ngayon. Di ba, andyan ang Pinoy family, Tabod family. Andyan po ang Ergina, di ba? Andyan po ang Indong, andyan ang Nevares, andyan ang mga Manse family, di ba? Andyan ang mga pamilya ni Angelica. Diba? Pamilya nila Nanay Susan, lahat po ng mga pamilya. Alam nyo bakit pamilya? Ang mga inuuna natin kapag anniversary, nang sa gayon pamilya rin, di ba? Ang maligtas. Andyan din yung pamilya ni Carl, di ba? Ang Pancha family, Sopnad. Diba po? And alam nyo po how we long for that day. Di ba? Sabay-sabay po tayong mag-worship kay Lord. Alam niyo po, nung una po kung pinanganak spiritually, nung na-born again po ako, wala po akong inintindi talaga na unahin. Alam niyo po kung yung unahin po yung kaligtasan ng pamilya ko. Sila po yung una talaga na dinala ko po sa church. Diba? And nawa po, ganun po yung maging longing natin. Bawat po mga nanay at mga tatay po dito, don't send your children to church. Bring them. Ang ibig sabihin po noon, matuto po tayong magsimba po ulit. Di ba? Matuto po ulit tayong isik si Lord. Di ba? Paniwalaan po natin yon. Di ba? Trust me. Kaya nagkakanda kung ano-anong mga nangyayari sa pamilya, sa bahay, may nalilimutan tayo. And yan po ay ang unahin ang Panginoon sa mga buhay natin. Biro lang po yun, humor lang po yun ni Bishop noon, pero totoo. Di ba? Yung bago daw ang pandesal, pagdasal muna. Diba? Bago ka magpandesal, magpagdasal ka. Diba? Sino po sa inyo nananalangin sa bawat bahay? Sino po sa inyo nagbabasa ng Bible sa bawat bahay? Hindi ko po sinasabing ito po ang paraan ng kaligtasan, ha? Kundi necessary po siya, essential po siya para makilala po natin kung sino tayo sa Diyos at makilala din natin ang Diyos. O sige nga, kung kasama mo ngayon ang mama mo, ang tatay mo, ang pamilya mo, sabihin mo sa kanya, Ma, Pa, sama ka na sa church. Diba? Sabihin mo, sister, friend, Bessie, classmate, sama ka na sa church. Ha? Kasi bakit? Ano bang ginagawa natin sa church? Nag-worship, nagsisimba, sumasamba sa Panginoon. Diba? Kaya kung sino man po dito, inaamin nyo na nagkulang po kayo kay Lord, hindi po siya para i-condemn na kayo. O kaya naman, ikaw talaga, meron kang mga pinapabayaan. Diba? Kundi hinihikayat ka niya. Alam mo anak, sa sobrang dami na ng problema ng mundo, huwag ka nang sumama pa. Huwag ka nang sumali. Diba? Naalala ko po nung nasa Mindoro kami ni Gerald. Nasa dagat kami. Sabi ko dun sa Alon, nag-break po ako nun kasi ang dami ko pong stress sa buhay. Alon, isama mo na lahat. Sa pag-alon mo, lahat ng problema ko. Sabi ni Gerald, And, there are times, alam nyo, ang dami ng problema sa mundo. Diba? Ang problema, sumasama pa tayo. Diba? Ang problema, hindi pa tayo yung gumagawa ng solusyon. Diba? Kumakalimot pa tayo. Pero ngayong araw po na to, let me remind you that Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Darating yung time, luluhod ka sa Kanya. Darating yung time, haharap ka sa Kanya. Di lang natin alam kung kailan. Pero gusto ko po i-prepare ang bawat isa. Yun lang naman po gusto ko eh. Ihanda po ang bawat isa sa pagharap nyo sa Panginoon. And sa lahat naman po ng mga minister dito, mga pastor, kala nyo hindi ko kayo kakausapin. Yung mga nag-minister na noon, di ba, na tumigil
tumigil sa pagmi-minister at paglilingkod kay Lord. Di ba? May I remind you, guys, we need you, di ba? The kingdom of God, di ba, longs na maglingkod din kayo sa Panginoon. Kasi ang dami na kailangang i-harvest. Minsan po dun sa MNHS, naiisip ko, minsan nagtutumpukan na kami doon sa pagmi-minister, sa pagkakampus, na napapabayaan yung Lakeview, napapabayaan yung PEDS, napapabayaan yung Tunasan. Di ba? And bakit kaya? Kasi marami pa po na kailangang kumilos sa kaharian ng Diyos. Yung kanina, baka pinapalakpakan niyo yung mga picture na ang dadami. Di ba? Pero alam niyo po, pag tinitignan ko siya, lagi ako napapahiling sa Panginoon, Lord, more pa po. Lord, gusto ko pa po ng marami. Gusto ko pa po ng maraming pupunta sa langit. Gusto ko pa po ng maraming mga nanay at tatay maglilingkod sa inyo. Gusto ko pa po ng mga anak na titino, aayos, babait, 'di ba? Gaganda ang buhay dahil sa inyo. And kaisa ko po ba kayo? Taas ang kamay ng gusto rin nun. Amen? Kaya pakisabi nga sa katabi mo, makiisa ka na. Sabi mo, darating ang time. Sabi mo, huwag ka mahiya, darating ang time. Haharap ka kay Lord. Di ba? Kaya ngayon pa lang po, ayusin na natin. Amen? Mag-practice na tayo sa mamba sa Kanya. O, practice ulit. Taas natin yung kamay natin. Di ba? Kanina, iniisip ko kung nakataas ba kayo. Di ba? Huwag nga taas lang, huwag mangalay. Di ba? Sasabihin nga natin, hallelujah! Sabihin nyo, praise the Lord! Thank you, Lord! Amen. Araw-araw po ba ginagawa natin yan? I invite you, everyone, di ba, naunahin po si Lord. And last na lang, kapag usapang priority management, di ba, ang akala nila, may mga pagkakataon na pag ito ang inuna nila, mapapabayaan nila yung iba. Di ba? Na kapag ito ang nilagay nila sa top priority nila, mapapabayaan yung iba. Eh paano, pastor? May business ako eh. Pag sinara ko ng linggo yun, walang customer. Pero alam nyo po, i-challenge nyo si Lord. Pag inunan nyo siya, susunod ang lahat. Di ba? Eh paano, Lord? Yun lang ang panahon namin para makapag-mall, kaming pamilya. Di ba? Para makapag-banding, alam nyo po, unahin nyo si Lord. Magugulat kayo, all these things will be added unto you. Akala nyo kasi kapag inuna si Lord, mapapabayaan yung iba. Hindi, mali. Ang totoo dito, kapag inuna si Lord, aayos ang lahat. Gaganda ang lahat. Diba? Magpa-prosper ang lahat. Amen? Kaya sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, may pamilya, ano man ang tungkulin at posisyon mo ngayon, ang panawagan ni Lord, unahin natin siya. Amen? Diba? Hindi naman natin agad-agad mabago ang bansa. Hindi man natin agad-agad mabago ang pamilya natin. Pero pag tayo yung number 1 na magbago, talagang may magbabago. Amen. Amen po. Kaya magmula po ngayon, nawa po magkaisa po tayo na sabay-sabay po tayong sumamba, magpuri kay Lord. Kaya ito yung picture, di ba? Imagine niyo, ang AI kasi limited lang yung kaya niyang gawin. Di ba? Pero imagine niyo po, kapag tayo ay under na of His rule and reign, di ba? Hindi kayo mamomroblema, hindi kayo susuko sa buhay, hindi kayo ma-high blood, hindi kayo magsusuicide dahil lang sa mga problema. Bakit? Kasi lahat ng mga kailangan nyo, di ba? All these things will be added unto you. Amen po? So yun po ang mensahe po ng Panginoon ngayon. Di ba? Si Jesus po ba nagro-rule and reign sa buhay po natin? Sige po, tayo po tayong lahat.